Sa makintab na distrito ng sasakyan ng Makati, tumawa si Don Ricardo F., isang milyonaryong tech C, nang imungkahi ni Miguel Panganiban, isang mekaniko mula sa Tondo. Ang isang hindi kinaugali ang ayos para sa persistenteng problema sa makina ng kanyang I-15 milyong Ferrari. Inaasahan mo ba na hahayaan kong hawakan ng isang nagtatrabaho sa garahe ang obra maestra na ito? Pagmamalaki ni Don Ricardo, habang tumatango ang mga mekaniko ng prestihiyosong dealership bilang pagsang-ayon. Ngunit nang manatiling hindi maayos ang Ferrari pagkatapos ng ilang linggo sa dealership, pilit na bumalik si Don Ricardo sa simpleng tindahan ni Miguel. Ang nangyari pagkatapos ay nagulat sa mundo ng sasakyan. Nang lumipad ang punong inhinyero ng Ferrari kinabukasan, matapos makita ang nagawa ng simpleng mekanikong ito, ang totoong kwento ng talentong nakatago sa paningin ay mag-iiwan sa iyo ng walang imik. Manatili sa amin upang masaksihan kung paano binago ng intuwisyon at hindi kinikilalang henyo ng isang tao ang supercar engineering sa magdamag na nagpapaalala sa ating lahat na ang kinang ay lumalabas mula sa mga hindi inaasahang lugar at kung gaano kasarap ang lasa ng matamis na hustisya. Ang maliit na bayan ng San Miguel, sa labas lamang ng Maynila, ay kilala sa malalawak nitong sakahan at simpleng pamumuhay. Dito, sa gitna ng maalikabok na kalsada at mga simpleng bahay, ipinanganak si Miguel Panganiban sa isang pamilya kung saan ang pagsusumikap ay hindi lamang pinahahalagahan, kundi kinakailangan para mabuhay. Ang kanyang ama, si Mang Eduardo, ay nagmamay-ari ng isang maliit na repair shop na dalubhasa sa pag-aayos ng kagamitan sa bukid, mga traktor, at paminsan-minsang sasakyan na nakakarating sa kanilang pinto. Mula sa edad na 8, nagpakita si Miguel ng isang kakaibang kakayahan na nagpapahinto at nagpapatingin sa mga matatanda. Kung saan ang iba ay nakakarinig lang ng ingay, kayang pakinggan ni Miguel ang isang makina at tukuyin kung ano mismo ang mali. Para bang marunong siyang magsalita ng wikang tanging mga makina lang ang nakakaintindi. Makinig ka, sasabihin ng kanyang ama, na kinakalapit siya sa makina ng traktor. Ano ang naririnig mo? Ipipikit ni Miguel ang kanyang mga mata, ang kanyang maliit na kamay ay nakapatong sa metal na ibabaw, nararamdaman ang mga vibrations. Mali ang timing, sasabihin niya. Oh, may crack sa pangatlong cylinder. At paulit-ulit, tama siya. Ang kanyang lolo, si Lolo Roberto, ay naging mekaniko para sa mga racing team noong kanyang kabataan, bago nanirahan sa San Miguel. Kay Miguel, nakita niya hindi lamang ang talento, kundi isang regalo na maaaring magpabago sa kinabukasan ng bata. Habang ang ibang mga bata ay naglalaro ng soccer sa kalsada, si Miguel ay umupo kasama ang kanyang lolo, na sumisipsip ng komplikadong mga teorya ng mga combustion engine, thermal dynamics, at mechanical resonance. Ang makina ay parang isang simponya, sasabihin ni Lolo Roberto sa kanya. Bawat bahagi ay dapat tumugtog ng magkasama. Kapag nakarinig ka ng problema, naririnig mo ang isang musikero na wala sa tono. Sa edad na 15, kayang muling buuin ni Miguel ang mga makina ng nakapiring. Sa edad na 17, ang mga magsasaka mula sa mga kalapit na bayan ay sadyang hihingin ang batang may gininto ang tainga kapag nagdadala ng kanilang kagamitan para sa pag-aayos. Ngunit limitado ang mga pagkakataon sa maliit na bayan at si Miguel ay nangangarap ng higit pa. Nilamon niya ang mga engineering book, madalas nagbabasa sa ilaw ng kandila. Kapag nawalan ng kuryente, makikita siya ng kanyang ina na tulog, nakadikit ang mukha sa mga diagram ng mga bahagi ng makina, nakahawak pa rin ang lapis mula sa kung saan siya naglilista. Nang magnegatibo 19 si Miguel, na may halos 500 na ipon at isang duffel bag ng damit, tumawid siya sa hangganan patungo sa Maynila, kung saan nakatira ang isang malayong pinsan. Ang realidad ng buhay ng imigrante ay mahirap. Ang kanyang talento sa mga makina ay walang saysay ng walang credentials o koneksyon. Sa loob ng 3 taon, nagtrabaho si Miguel ng maraming trabaho, dishwasher sa umaga, tindero sa convenience store sa gabi, at helper ng mekaniko tuwing weekend. Bawat ekstrang piso ay napupunta sa isang lata ng kape na mailabel na aking garahe. Bawat ekstrang minuto ay napupunta sa pag-aaral ng Ingles at pagbabasa ng mga mechanical engineering textbook na hiniram mula sa pampublikong aklatan. Nang sa wakas ay nakaipon si Miguel ng sapat upang umarkila ng isang maliit na espasyo ng garahe sa isang industrial area ng Tondo, malayo ito sa kahanga-hanga.
May mga sahig na semento na may mansa ng langis, mga fluorescent light na kumikislap, at mga segundamanong kagamitan na maingat na nakaayos sa mga pegboard. Ngunit para kay Miguel, ito ang katuparan ng isang pangarap. Kumalat ang balita sa mga kapitbahayan ng uring manggagawa tungkol sa mekaniko na kayang ayusin ang hindi kayang ayusin ng iba. Ang mga taxi driver, mga operator ng delivery truck, at mga pamilyang may mga lumang sasakyan na sinukuan na ng mga dealership, lahat sila ay nakarating sa Miguel's Auto Solutions. Ang kanyang mga presyo ay patas, ang kanyang trabaho ay walang kapintasan, at ang kanyang kakayahang magdiagnose ay halos supernatural. Ang hindi nakita ng kanyang mga kliyente ay ang mga inobasyon sa likod ng tagumpay ni Miguel. Gumawa siya ng mga custom diagnostic tool mula sa mga repurposed electronics. Binuo niya ang kanyang sariling mga paraan ng pagsubok batay sa tunog at vibration patterns. Kung saan ang ibang mga mekaniko ay umasa lamang sa mga computer readings, isinama ni Miguel ang digital data sa kanyang intuitive na pag-unawa sa mechanical harmony. Ang kanyang pambihirang sandali ay dumating nang hindi inaasahan sa taunang parada ng lungsod. Ang vintage Cadillac ng alkalde ay nasira sa gitna ng ruta, na lumikha ng isang bottleneck sa prosesyon. Nang hindi malutas ng mga opisyal na mekaniko ang problema, si Miguel, na nanonood ng parada, ay lumapit. Sa loob ng wala pang 5 minuto, natukoy at naayos niya ang isang issue sa electrical na nagpahinto sa mga profesional na may advanced na kagamitan. Humanga ang alkalde kaya't inirekomenda niya si Miguel sa ilang kaibigan, kabilang ang ilan na nagmamay-ari ng mga luxury vehicle. Gayunpaman, nanatiling invisible si Miguel sa mga high-end dealership at eksklusibong automotive circles ng Makati at Taguig. Ang kanyang pangarap na makipagtulungan sa mga cutting-edge supercar ay tila malayo pa rin. Tapos, isang ordinaryong Martes ng hapon, tinatapos ni Miguel ang pagpapalit ng langis nang marinig niya ito. Ang natatanging tunog ng isang Ferrari California na dumadaan sa kanyang tindahan. Kahit sa itaas ng ingay ng kalsada, nahuli ng kanyang bihasang tainga ang isang banayad na kumatok na hindi dapat naroroon. Ang tunog ay nanatili sa kanyang isipan sa loob ng ilang araw, tulad ng isang hindi nalutas na chord sa isang piraso ng musika. Binuo ni Don Ricardo SE ang kanyang kayamanan sa pamamagitan ng isang serye ng mga tech startup acquisition. Sa edad na 42, isinabuhay niya ang kwento ng tagumpay ng tech sa Pilipinas, mansyon sa mga burol, pribadong jet membership, at isang koleksyon ng mga exotic car na mas investment assets kaysa transportasyon. Ang kanyang pinakabagong acquisition, isang Ferrari 8 Tributo, ang kanyang ipinagmamalaki. Nang magkaroon ng misteryosong problema sa makina ang sasakyan, nainis si Don Ricardo, ngunit hindi nag-alala. Iyan ang para sa mga warranty at service plan. Inihahatid niya ang kanyang pinahahalagahang ari-arian sa Makati Exotic Motors, ang opisyal na dealership ng Ferrari na naglilingkod sa mga piling kliyente ng Southern Tagalog. Huwag kang mag-alala, Ginoong Effie, tinitiyak sa kanya ng service manager na iniabot ang susi ng isang courtesy Maserati. Ang aming mga master technician ay factory trained sa Maranello. Ang iyong I8 ay babalik sa pagiging perpekto sa lalong madaling panahon. Ngunit lumipas ang mga linggo at nanatili ang problema. Sa tuwing kukunin ni Don Ricardo ang sasakyan, babalik ang issue sa loob ng ilang araw. Pinalitan ng dealership ang mga sensor, kinumpara ang mga sistema, at nagpatakbo ng diagnostic pagkatapos ng diagnostic. Tumambak ang mga bayarin, sakop sa ilalim ng warranty, ngunit naubos na ang pasensya ni Don Ricardo. Na-miss ko ang mga meeting ng kliyente dahil dito, reklamo niya sa kanyang ika-4 na pagbisita sa dealership. Ano ang binabayaran ko kung hindi mo kayang ayusin ang isang simpleng issue sa makina? Sa isang gasolinahan malapit sa Bonifacio Global City nagtagpo ang landas ni Miguel at Don Ricardo. Katatapos lang ni Miguel maghatid ng inayos na Mercedes sa isang kliyente at naglalagay siya ng gasolina sa kanyang simpleng work truck nang marinig niya ang hindi mapagkakamali ang dagundong ng Ferrari na papalapit. Kahit sa ibabaw ng ingay ng bomba, nahuli ng kanyang tainga ang disharmony sa tunog ng makina nito. Pinanood ni Miguel si Don Ricardo na bumaba, ang telepono ay nakadikit sa kanyang tainga, malinaw na nasa gitna ng isang mahalagang business call. Patuloy na umaandar ang makina ng Ferrari, at para kay Miguel, ito ay parang nakarinig ng isang world-class na pianista na paulit-ulit na tumutugtog ng maling nota.
Hindi niya napigilan ang sarili nang matapos ni Don Ricardo ang kanyang tawag. Magalang na lumapit si Miguel. Paumanhin po, sir. Hindi ko po maiwasang mapansin na may harmonic imbalance po ang inyong Ferrari sa intake resonance chamber. Ito po ang sanhi ng hindi kumpletong pagkasunog sa cylinders 3 at 6. Tiningnan ni Don Ricardo si Miguel mula ulo hanggang paa. Napansin ang punit-punit na damit pangkagawaran, ang accent, ang lumang pickup truck na may nakapinta na Miguel's Auto Solutions sa gilid. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkagulat patungo sa pagkabigla. Ganoon ba? Tumawa si Don Ricardo. At ipinapalagay ko na natutunan mo iyan sa Ferrari University. Dalawang mekaniko mula sa dealership na naroon upang kunin ang sasakyan ng ibang kliyente ang lumapit. Ayos lang ba, Ginoong S.A.? Tanong ng isa, na may pagdududa ang tingin kay Miguel. Ay, nakakuha ako ng libreng diagnosis mula sa D. Don Ricardo ay nagkibit balikat kay Miguel. Miguel Panganiban, dugtong ni Miguel, na iniabot ang kanyang kamay na hindi pinansin ni Don Ricardo. Tama. Ayon kay Ginoong Panganiban, may nakalimutan daw kayong tinatawag na harmonic imbalance o kung anuman. Ang mas matangkad na mekaniko ay suminghot. Ang mga mekaniko ng kalsada na ito ay laging nag-iisip na mas marunong sila. Nanonood sila ng ilang YouTube video at bigla na lang silang eksperto. Ang aking tindahan ay nasa Tondo, mahinahong sabi ni Miguel. Kung nais ninyo ng pangalawang opinyon sa inyong sasakyan, naniniwala ako na kaya kong. Sa tingin mo hahayaan kong hawakan ng isang marahil ay nagtatrabaho sa mga taco truck ang aking I-15 milyong Ferrari, putol ni Don Ricardo. Nagtawanan ang mga mekaniko ng dealership. Ang service manager na sumali na sa grupo ay hinila si Don Ricardo sa isang tabi. Ginoong Effie, madalas naming nakikita ito. Palaging sinusubukan ng mga taong ito na mag-akit ng negosyo sa pamamagitan ng paglapit sa aming mga kliyente. Magtiwala ka sa akin kung may simpleng solusyon na hanap na sana ng aming team. Tahimik na tinanggap ni Miguel ang kahihiyan. Inilagay lamang niya ang kanyang business card sa windshield ng Ferrari at lumayo. Ang tawanan ay sumunod sa kanya. Sa loob ng isang buwan, lumala ang frustration ni Don Ricardo. Lumalala ang problema. At ngayon ay iminumungkahi ng dealership ang kumpletong pagpapalit ng makina, 4.2 milyon at 3 buwang paghihintay para sa bagong makina mula sa Italy. Hindi ito katanggap-tanggap, sabi ni Don Ricardo. Mayroon akong mga investor na darating sa susunod na linggo. Kailangan ko itong sasakyan na gumagana. Ang kanyang assistant, si Jennifer, na nag-organisa ng kanyang mga appointment, ay nag-alinlangang nagsalita. Sir, nahanap ko ito sa inyong sasakyan nang kunin ko ang inyong salamin sa mata noong nakaraang buwan. Ipinakita niya ang card ni Miguel. Siguro bilang huling resort. Tiningnan ni Don Ricardo ang card, tinimbang ang kanyang desperation laban sa kanyang pagmamataas. Sa wakas, tumawag siya. Ang workshop ni Miguel ay parang pagpasok sa ibang mundo kumpara sa makintab na showroom ng Makati Exotic Motors. Walang espresso machine. Walang marangyang waiting area na may Italian leather couches. Walang flat screen GE na nagpapakita ng mga Formula 1 highlights. Semento lang na sahig, fluorescent lights, at amoy ng langis at metal. Nakatayo si Don Ricardo ng awkward sa kanyang tailord suit. Pinapanood si Miguel na lumapit sa Ferrari nang may paggalang na nagulat sa kanya. Hindi agad binuksan ng mekaniko ang hood o humingi ng susi. Sa halip, naglakad siya sa paligid ng sasakyan ng dahan-dahan, pinag-aaralan ang mga linya nito, paminsan-minsan ay humihinto upang makinig. Kailangan ko po itong itago ng 2 araw, sabi ni Miguel sa wakas. Tumawa si Don Ricardo. Ang Ferrari dealership ay mayroon nito sa loob ng ilang linggo at hindi ito maayos. Ano ang nagpapaisip sa iyo na kaya mo itong gawin sa loob ng 2 araw? Narinig ko na ang problemang ito sa iba't ibang makina, matatag na sagot ni Miguel. Pareho lang ang mga prinsipyo. Labag sa kanyang kagustuhan, iniwan ni Don Ricardo ang mga susi. Kung may mangyari sa sasakyang ito, sinimulan niya. Naiintindihan ko kung ano ang kinakatawan ng makinang ito, sagot ni Miguel. Tratuhin ko ito ng may paggalang na nararapat dito. Kapag nag-iisa, sinimula ni Miguel ang isang pamamaraan na hindi katulad ng anumang tinangka ng mga teknisyan ng dealership.
Inilagay niya ang kanyang lumang stethoscope, regalo mula sa kanyang lolo, laban sa iba't ibang bahagi ng makina. Ipinikit niya ang kanyang mga mata upang mag-focus, gumawa siya ng mga hand-drawn diagram ng mga sound wave pattern na iniugnay ang mga ito sa mga key range ng makina. Ang sopistikadong computer diagnostics ay hindi nakita ang natukoy ng bihasang tainga ni Miguel, isang banayad na harmonic vibration na nangyayari kapag ang ilang bahagi ay umabot sa tiyak na temperatura. Ang problema ay hindi electrical o digital. Ito ay purong mekanikal, isang resonance issue na hindi nakaprogram ang advanced sensors ng Ferrari upang matukoy. Nagtrabaho si Miguel sa buong gabi, natulog lamang ng 2 oras sa isang kama na pinananatili niya sa likod ng kanyang tindahan. Sa umaga, nakabuo siya ng isang teorya. Sa hapon, nakagawa siya ng solusyon gamit ang mga prinsipyo ng matematika. Itinuro sa kanya ng kanyang lolo ang mga prinsipyo tungkol sa harmonic resonance na nalalapat sa mga high-performance engine tulad ng sa kagamitan sa bukid. Ang hamon ay ipatupad ang pag-aayos ng walang sariling mga kasangkapan ng Ferrari. Gumawa si Miguel ng mga kailangan niya mula sa mga pangunahing materyales, inangkop ang mga regular na kasangkapan para sa mga espesyal na layunin. Gumawa siya ng maselan na mga pagsasaayos sa pamamagitan ng kamay, trabaho na nangangailangan ang touch sensitivity ng isang safecracker at ang pasensya ng isang watchmaker. Tumawag ng paulit-ulit si Don Ricardo, ang kanyang tono ay nagpapalit-palit sa pagitan ng pagbabanta at pagmamakaawa. Ito ay isang precision-engineered supercar, hindi isang pickup truck, paalala niya kay Miguel. Kung lampas sa iyong kakayahan, sabihin mo lang. Ngunit si Miguel ay nasa kanyang elemento. Habang nagtatrabaho siya, naaalala niya ang mga katulad na problema na nalutas niya sa mga traktor at irrigation pump sa Mexico. Iba't ibang makina, ngunit pareho ang pinagbabatayang prinsipyo. Ang boses ng kanyang lolo ay umalinggaw sa kanyang alaala, ang mga mekanikal na katotohanan ay universal, Miguel. Hindi sila nagbabago dahil nagbabago ang presyo. 3:00 ng madaling araw ng ikalawang araw, ginawa ni Miguel ang huling pagsasaayos at pinaandar ang makina. Ang tunog na pumuno sa workshop ay iba. Puro, harmonyoso, perpekto. Tinawagan niya si Don Ricardo sa madaling araw. Handa na po ang inyong sasakyan. Dumating si Don Ricardo na nagdududa pa rin, na walang pagtatangka na itago ang kanyang mga pagdududa. Talagang inayos mo ba? Tanong niya, tinitingnan ang Ferrari na parang umaasa na makita itong nasira. Ay test drive niyo po, suhestyon ni Miguel, inabot ang mga susi. Sa sandaling pinaandar ni Don Ricardo ang makina, nagbago ang kanyang ekspresyon. Kahit sa kanyang hindi bihasang tainga, may iba. Hindi lang ito tunog na ayos. Mas maganda ang tunog nito kaysa nang una niya itong bilhin. Mas makinis ang paghahatid ng lakas. Mas responsive ang makina. Matapos ang isang maikling pagmamaneho sa paligid ng bloke, bumalik si Don Ricardo na may paghanga. Ano ang ginawa mo? Paliwanag ni Miguel sa simpleng termino tungkol sa harmonic imbalance at ang kanyang solusyon. Tumango si Don Ricardo, naunawaan marahil ang 0% ng mga teknikal na detalye, ngunit 100% ng mga resulta. Nang ipresenta ang bill ni Miguel, isang bahagi lamang ng sinisingil ng dealership para sa mga temporaryong ayos, sumimangot si Don Ricardo. Mukhang mababa ito para sa nagawa mo. Ito po ang aking standard rate, sagot ni Miguel. Hindi po binabago ng pagiging komplikado ng problema ang dignidad ng trabaho. Habang kinukumpleto nila ang transaksyon, nagring ang telepono ni Don Ricardo. Kumunot ang kanyang mukha nang sumagot siya, anong ibig mong sabihin, narito na sila? Hindi pa ang meeting hanggang. Tiningnan niya ang kanyang relo at nagmura. Traffic accident sa Ayala Avenue. Gaano kalala? Binaba ang tawag, ipinaliwanag ni Don Ricardo ang kanyang problema kay Miguel. Isang grupo ng mga Italian investor ang dumating ng maaga para sa isang critical na meeting na may isang malaking aksidente na nakaharang sa kanyang karaniwang ruta. Kailangan niyang makatawid sa bayan sa loob ng wala pang 1 oras o ipagsapalaran ang pagkawala ng multi-million-dollar deal. May ruta po sa kabundukan, alok ni Miguel. Paliko-liko po iyan pero walang traffic. Nag-alinlangan si Don Ricardo. Katatapos ko lang ipaayos ang sasakyan. Ayoko itong pilitin ng husto.
Mas maganda po ang performance nito kaysa dati, tiniyak ni Miguel sa kanya. Hindi lang inayos ng repair ang problema, in-optimize po nito ang sistema. Nang walang ibang opsyon, sumang-ayon si Don Ricardo. Nilampasan ng Ferrari ang mga kalsada ng kabundukan ang may presisyon na nagulat sa kanya. Bawat liko, bawat pagbilis, bawat sandali ng pagpepreno ay tila perpektong nakalibrate. Sa oras na narating nila ang financial district ng Ortigas, nakangiti si Don Ricardo na parang teenager. Huminto sila sa harap ng makintab na skyscraper habang lumalabas ang isang grupo ng mga executive mula sa isang limousine. Isa sa kanila, isang kilalang Italianong lalaki na nasa 50, ang lumingon sa tunog ng makina ng Ferrari. Ricardo, tawag ng lalaki na lumapit ng may interes. Ito ba ang iyong iwalo tributo? Lumibot siya sa sasakyan, bahagyang nakatilt ang ulo. May iba ang tunog kaysa standard. Ang harmonic profile ay pambihira. Ipinakilala ni Don Ricardo ang lalaki bilang si Ginoong Matteo Bianchi, ang Chief Technical Officer ng Ferrari, na nasa Maynila para sa isang technology conference. Patuloy na pinag-aralan ni Ginoong Matteo ang sasakyan ng mailumalaking pagkaakit. Sino ang nagtrabaho sa makinang ito? Tanong niya. Ang calibration na ito ay kahanga-hanga. Nag-alinlangan si Don Ricardo, pagkatapos ay itinuro si Miguel, na tahimik na nakatayo sa isang tabi. Ito si Miguel Panganiban. May tindahan siya sa Tondo. Nalutas niya ang isang problema na hindi kayang ayusin ng aming dealership. Nagtaas ng kilay si Ginoong Matteo habang tinitimbang niya si Miguel sa kanyang damit pangkagawaran. Ano ba talaga ang ginawa mo, Ginoong Panganiban? Ipinaliwanag ni Miguel ang kanyang diagnosis at solusyon, sa pagkakataong ito ay sa teknikal na detalye. Habang nagsasalita siya, nagbago ang ekspresyon ni Ginoong Matteo mula sa magalang na interes patungo sa pagkagulat na atensyon. Nagsimula siyang magtanong ng mga tiyak na tanong na tanging ang isang may malalim na kaalaman sa engineering ang makakasagot. Sumagot si Miguel ang may kumpiyansa, paminsan-minsan ay gumagawa ng mga diagram sa likod ng business card upang ilarawan ang mga komplikadong punto. Ito ay pambihira, sabi ni Ginoong Matteo sa wakas, bumaling kay Don Ricardo. Intuitively na nalutas ng iyong mekaniko ang isang resonance issue na pinagtatrabahuhan ng aming engineering team sa Maranello para sa susunod na henerasyon ng makina. Kinuha niya ang kanyang telepono. Kailangan kong tawagan kaagad ang aming pinuno ng engineering sa isang video call. Tiningnan ni Don Ricardo si Ginoong Matteo at si Miguel, biglang naunawaan na may isang mahalagang pangyayari. Maaari nating gamitin ang conference room sa itaas, alok niya. Maaaring maghintay ang mga investor. Sa loob ng 30 minuto, natagpuan ni Miguel ang kanyang sarili na ipinapaliwanag ang kanyang solusyon sa isang silid na puno ng mga inhinyero ng Ferrari sa isang video screen. Habang pinapanood ni na Don Ricardo at Ginoong Matteo ng personal, gumuhit si Miguel ng mga diagram sa whiteboard, sinisira ang mga prinsipyo ng harmonic na gumabay sa kanyang pag-aayos. Tahimik ang mga inhinyero ng Italia nang matapos siya. Pagkatapos ay nagsalita ang punong inhinyero, natukoy ni Ginoong Panganiban ang isang pangunahing depekto sa aming kasalukuyang diskarte sa resonance dampening. Ang kanyang solusyon ay maaaring mapabuti ang kahusayan sa buong linya ng aming produkto. Binalingan ni Ginoong Matteo si Miguel. Saan ka nag-aral ng engineering? Hindi po ako opisyal, aminin ni Miguel. Ang lolo ko po ay isang race car mechanic sa Mexico. Tinuruan po niya ako ng mga pangunahing kaalaman. Ang lahat po ng iba ay natutunan ko sa mga libro at karanasan. Tahimik muli ang silid, sa pagkakataong ito ay may ibang kalidad, isang bagay sa pagitan ng pagdududa at paghanga. Ang katahimikan ay sinira ng pagdating ng service manager mula sa Makati Exotic Motors. Inimbitahan ni Don Ricardo upang talakayin ang isa pang sasakyan, ang lalaki ay natigilan nang makita si Miguel. Ang pagkilala at pagkatapos ay alarma ay tumawid sa kanyang mukha. Ginoong Ramirez, mahinahong sabi ni Don Ricardo. Naniniwala akong nakilala mo na si Ginoong Panganiban. Ang engineering team ng Ferrari ay lubhang humanga sa kanyang solusyon sa problema ng aking makina. May pagkakamali po siguro, nautal na sabi ni Ginoong Ramirez. Mayroon po kaming mga factory-trained technician na hindi natukoy ang isang pangunahing issue sa resonance.
Hindi lamang tama ang pagdiagnose ni Ginoong Panganiban sa problema, putol ni Ginoong Mateo, kundi bumuo rin siya ng isang eleganteng solusyon na tinatawag ng aming sariling mga inhinyero na brilliant. Habang bumababa ang mga implikasyon, pinanood ni Don Ricardo ang mukha ni Ginoong Ramirez na namutla. Ang pulong ng pamumuhunan ay nagpatuloy pagkatapos na ang mga Italian investor ay pantay na humanga sa pagganap ng Ferrari at sa kwento sa likod ng pag-aayos nito. Ang deal ay nilagdaan para sa doble ng halagang inaasahan ni Don Ricardo. Nang gabing iyon, nagsimulang kumalat ang balita sa mga eksklusibong bilog ng sasakyan. Isang video call mula sa tindahan ni Miguel patungo sa headquarters ng Ferrari, na naitala ng isa sa mga inhinyero, ay nakarating sa mga industry insiders. Mekaniko sa kalsada, nalutas ang hindi malutas na problema ng Ferrari, ang naging headline sa ilang automotive blog. 3 araw pagkaraan, bumalik si Ginoong Mateo sa tindahan ni Miguel na may opisyal na sulat. Gustong kayo pong imbitahan ng Ferrari sa Maranello bilang aming panauhin, paliwanag niya. Ang aming departamento ng engineering ay nagpapatupad ng inyong solusyon at nais po ang inyong input sa iba pang mga proyekto. Nakatayo si Miguel na walang imik, bahagyang nanginginig ang sulat sa kanyang mga kamay. Nakahanda rin po kaming mag-alok sa inyo ng posisyon bilang isang espesyal na konsultant, patuloy ni Ginoong Mateo. 6 na figure po ang sweldo na may relocation sa Italy kung nais ninyo. Bago pa man makasagot si Miguel, nagsimulang tumunog ng tuloy-tuloy ang kanyang telepono. Ang mayayamang kaibigan ni Don Ricardo ay biglang desperado para sa mga appointment. Tumawag ang Makati Exotic Motors na may alok ng trabaho na doble ng kanyang kasalukuyang kita. Ang dating mga nang-aasar ay ngayon ay nagsasabing nakita na nila ang kanyang potensyal. Ang kwento ni Miguel Panganiban, ang mekaniko sa kalsada na nagpabago sa engineering ng Ferrari, ay nag-viral. Bumaba ang mga automotive journalist sa kanyang maliit na tindahan. Nagtanong ang mga engineering student para sa mga panayam para sa kanilang thesis projects. Pumasok ang mga investment offer upang palawakin ang kanyang negosyo. Sa gitna ng kaguluhan na ito, gumawa si Miguel ng isang desisyon na nagulat sa lahat maliban sa mga tunay na nakakakilala sa kanya. Tinanggihan niya ang alok ng Ferrari na lumipat sa Italy. Sa halip, tinanggap niya ang isang part-time consulting role na magpapahintulot sa kanya na manatili sa Tondo. Kailangan po ako ng aking komunidad dito, paliwanag niya sa isang naguguluhang Ginoong Mateo. Ngunit karangalan ko po ang makipagtulungan sa Ferrari upang ipatupad ang mga solusyon na ito sa inyong linya. Sa kanyang unang consulting check, hindi bumili si Miguel ng luxury car o lumipat sa isang prestihiyosong kapitbahayan. Sa halip, inayos niya ang kanyang tindahan, pinalawak ito upang magsama ng isang nakalaang training area. Nagtatag siya ng isang apprenticeship program para sa mga kabataang disadvantaged na interesado sa automotive engineering na nakatuon sa mga estudyante na, tulad niya, ay may talento ngunit kulang sa formal na oportunidad sa edukasyon. Si Don Ricardo, na lubos na naapektuhan ng karanasan, ay lumapit kay Miguel na may paghingi ng tawad at isang alok. Gusto kong mamuhunan sa iyong programa sa pagsasanay, sabi niya. At gusto kong magtatag ng isang scholarship fund para sa mga imigrante na nag-aaral ng engineering. Tinanggap ni Miguel ang parehong ng may kagandahang loob. Ang tagumpay ay hindi tungkol sa pagkilala mula sa iba, sabi niya kay Don Ricardo. Ito ay tungkol sa pagiging totoo sa iyong sining at pagtulong kung saan mo kaya. Ang pinaka-nakakagulat na bisita ay si Ginoong Ramirez, ang service manager ng dealership na na-demote pagkatapos ng insidente. Dumating siya sa tindahan ni Miguel, mapagpakumbaba at walang trabaho. Nagkamali ako sa iyo, aminado niya. 20 taon na ako sa industriyang ito, at nakalimutan ko kung paano talagang makinig sa mga makina sa halip na basahin lang ang mga output ng computer. Inalok siya ni Miguel ng posisyon hindi bilang manager, kundi bilang isang taong maaaring matuto muli ng mga pundasyon habang ibinabahagi ang kanyang kaalaman sa mga luxury vehicle sa mga apprentice. Hindi mahalaga sa mga makina kung saan ka galing o kung ano ang itsura mo, sabi ni Miguel sa kanyang lumalaking team ng mga estudyante at propesyonal. Tumutugon sila sa pag-unawa at paggalang. 6 na buwan pagkaraan, inihayag ng Ferrari na ang PRS method ng harmonic balancing ay ipapatupad sa kanilang susunod na henerasyon ng mga makina na ang pangalan ni Miguel ay kinikilala sa opisyal na press release.
Nagsimulang isama ng mga automotive engineering textbook ang mga case study ng kanyang diagnostic approach. Sa bahagi ng kanyang kinita, nagtatag si Miguel ng isang technical school sa kanyang bayan ng San Miguel na bumabalik ng 2 beses sa isang taon upang magturo ng master classes. Mabilis na naging kilala ang paaralan sa paggawa ng mga pambihirang mechanical talent na ang mga nagtapos ay nire-recruit ng mga automotive company sa buong mundo. Isang mainit na gabi sa kanyang pinalawak, ngunit simple pa ring tindahan, nakatayo si Miguel sa tabi ng isang 16 na taong gulang na apprentice, nakikinig ng magkasama sa makina ng isang vintage Mustang. Ang bata, mula sa isang naghihirap na pamilya sa parehong kapitbahayan, ay may parehong intuitive na regalo na kinilala ni Miguel sa kanyang sarili ilang dekada na ang nakalipas. Pikit mo ang iyong mga mata, utos ni Miguel. Sabihin mo sa akin kung ano ang naririnig mo. Habang inilalarawan ng bata ang banayad na irregularidad sa timing, ngumiti si Miguel. Ang tunay na henyo ay hindi sinusukat sa kung saan ka nagtatrabaho, sabi niya ng tahimik, kundi sa kung paano mo nakikita ang mundo kapag huminto na ang iba sa pagtingin. Kailan ka ba minamaliit ngunit pinatunayan mo sa lahat na mali sila? Ang iyong halaga ay hindi tinutukoy ng persepsyon ng iba, kundi ng pagmamahal at kahusayan na dinadala mo sa lahat ng ginagawa mo. Ang tunay na talento ay hindi mananatiling nakatago magpakailanman. At minsan, ang mga nagtatanggal sa iyo ngayon ay matututo mula sa iyo bukas. Kailangan ng mundo ang iyong natatanging mga regalo, kahit na, lalo na, kung walang ibang makakita sa kanila.